Dad, may iba akong gusto at ibang lalaki ang gusto kong pakasalan. At saka, alam niyo naman po kung gaano ko kaayaw sa responsibilidad. Ipapakasal niyo pa talaga ako sa isang lumpo at pangit na lalaki? Umirap si Ashley. Wala akong pakialam kung mayaman man ang Elijah Martinez na yon at kung malaki ang maitutulong nila sa atin. Wala akong balak na pakasalan ng lalaking yan, Dad. Bakit hindi na lang kasi si Carla ang ipakasal niya sa lalaking yan? Pero anak, no, Dad. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Buo na ang desisyon ko. Nakakadiri ang lalaking yan. Kung ganon, wala na akong ibang magagawa kundi ipakasal ka kay Elijah, Carla. Hindi ka na maaaring tumanggi dahil ikaw na lang ang tangi nating pag-asa. Hindi natin maaaring paasahin sa walang mga Martinez. Pahayag ni Fernando sa noon ay nakayuko lamang na si Carla. Naiintindihan ko po, Dad. Huwag po kayo mag-alala. Ako pong magpapakasal sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bakit hindi na lang si Carla ang ipakasal niyo sa lalaking yan, Dad? Biglang sabi ng stepsister ni Carla na si Ashley. Andito silang lahat ngayon sa opisina ng kanyang ama na si Fernando at kasalukuyang pinag-uusapan ng tungkol sa pagpapakasal sa kanila sa anak ng mga Martinez. Pero ikaw na ang pinakilala namin sa mga Martinez. Sabi naman ni Fernando sabay sinulya pa ng biological nitong anak na si Carla na nakayuko at naghihintay sa pasya ng mga ito. Dad, may iba na akong gusto at ibang lalaki ang gusto kong pakasalan. At saka alam niyo naman kung gaano ko kaayaw sa responsibilidad, di ba? Ipapakasal niyo pa talaga ako sa isang lumpo at pangit na lalaki? Umirap si Ashley. Wala akong pakialam kung mayaman man yung Elijah Martinez na yon at kung malaking maitutulong nila sa atin. Wala akong balak na pakasalan ng lalaking yon, Dad. Pero anak, no? Buo na ang desisyon ko. Hindi ako magpapakasal sa nakakadiring lalaki na yan. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko pag nakita nilang pakakasalan ko yung isang lumpo at ubod ng pangit. Maliban sa pera niya, ay wala na akong ibang maipagmamalaki tungkol sa kanya. Oo nga naman, Dad. Saad naman ang kapatid ni Ashley na si Janica. Itong ikalawang anak ni Cassandra na asawa ng ama ni Carla mula sa una nitong asawa. Ang ganda-ganda ni ate tapos sa lumpo niya lang siya ipapakasal? Gosh, ano na lang sasabihin sa amin ng mga kaibigan namin kung matutuloy yung kasal nila? I'm sure everyone will make fun of ate. Ayaw niyo naman siguro na gawin si ate nakakatawa na ng ibang tao, diba? Sumang-ayon din ang dalawa pang kapatid ni Ashley na sina Rika at Anya. Maging ang stepmother ni Carla na si Cassandra ay hindi rin pumayag sa gustong mangyari ni Fernando na ipakasal ang panganay na anak sa anak ng ka-business partner ni Fernando na si Elijah James Martinez. Kung kaya naman walang ibang choice si Fernando kung hindi ang magpasya ang nag-iisa nitong anak mula sa namayapang asawa na si Carla ang ipakasal sa lumpong lalaki. Kung gano'n ay wala na akong ibang magagawa kundi ang ipakasal ka kay Elijah, Carla. Hindi ka maaaring tumanggi dahil ikaw na lang ang tangi nating pag-asa. Hindi naman natin maaaring paasahin sa walang mga Martinez. Pahayag ni Fernando. Sa noon ay nakayuko lamang na si Carla. Gumuhit naman ang masayang ngiti sa labi ng mag-ina dahil doon. Sa isip ng apat na magkakapatid ay gumana ang plano nila na si Carla na ngang ipagkakakalulong sa pangit, mataba at lumpong lalaki na yon. Nag-angat ng tingin si Carla sa ama at kamarahan na tumango. Naiintindihan ko po, Dad. Huwag po kayo mag-alala. Ako pong magpapakasal sa kanya. Salamat naman at hindi na kita kailangan na pilitin sa gusto ko. Makahulugan nagsalita si Carla. Kahit naman gusto kong tumanggi, wala rin naman po akong ibang magagawa. Lalo pa nakapagpasya ka na po, di ba, Dad? Bilang nakapagpasya na rin ang kanyang ama sa magiging kapalaran niya, ay wala na rin nagawa si Carla kundi ang pumayag.
Batid ni Carla na wala rin namang silbi kung mag-iinarte pa siya at tatanggi sa gustong mangyari ng kanyang ama dahil hindi tulad ng mga stepsisters niya. Batid ni Carla na hindi papakinggan ng kanyang ama ang hinaing niya dahil mas mahalaga pa para sa ama niya ang mga stepsisters niya. Congrats, Carla! Malapit ka ng ikasal! Nang aasar na sabi sa kanya ni Ashley. Sa halip na patulan ay nginitian niya ito. Salamat. Wala siya sa mood para patulan ng mga pang-aasar nito sa kanya. Masasayang lang ang laway niya kung papatulan niya ang mga ito. In-excuse niya na lamang ang kanyang sarili at umakyat siya patungo sa kanyang silid. At doon, hinayaan na tumulo ang mga luha na kanina pa nagbabadyang pumatak. Pasensya ka na anak kung ikaw ang kailangan na magpakasal kay Elijah. Kausap sa kanya ng kanyang ama. Mabait niya itong nginitian. Ayos lang po yun, Dad. Naiintindihan ko naman na wala kang ibang pagpipilian, kundi ako ang ipagkalulong sa kanya. Bumalot naman ang lungkot sa mukha ng ama niya dahil sa sinabi ni Carla. Kahit pa nagagalit siya sa pasya ng kanyang ama, ay hindi niya yon pinaramdam. Lumaki kasi si Carla na ang tingin sa kanya ng lahat ng tao na nakapaligid sa kanya ay siyang pinakamabait, na dapat siyang laging umuunawa sa lahat at hindi siya maaaring makaramdam ng galit dahil sa oras na pinakita niya ang pagiging disappointed niya, siyang magmumukhang masama sa paningin ng mga tao. Ma, kung andito lang po sana kayo, baka sakaling maipagtanggol niyo ako mula dito. Baka sakaling mapigilan niyo pa po ang pasya ni Dad. Malungkot na sabi ni Carla habang nakatingala sa kalangitan na puno ng mga bituin. Pero huwag po kayo mag-alala, Mom. Hindi ko naman po kayo sinisisi sa mga nangyayari ngayon. At saka ayos na rin po sa akin na nangyari to para matulungan ko na rin po si Daddy. Alam ko po kasi na nahihirapan na siya dahil unti-unti nang nalulugi ang kumpanya na pinaghirapan niya sa loob ng mahabang panahon. Dagdagan pa na may sakit siya ngayon. Kaya kailangan niya po talaga ng karamay at katulong. At ako lang po makakatulong sa kanya sa pagkakataon na to. Hiniling na lang ni Carla sa kanyang ina na bigyan siya ng gabay para maging malakas ang loob niya at maging maayos din ang pagsasama nila ng mapapangasawa niya sa oras na ikinasal na silang dalawa. Nakaupo ngayon si Carla sa isang upuan dito sa balcony ng kanyang silid. Hawak-hawak niya ang kanyang kamay ang isang litrato. Ang litrato ng lalaking pagkakasalan niya. Kanina niya pa yon hawak-hawak at kanina niya pa yon tinitingnan. Kinakabisado niya pa rin kasi ang mukha ng lalaki para sa oras sa magkaharap na sila ay hindi siya masyadong mabigla. Meron pa siyang 2 buwan para ihanda ang sarili para sa pagkikita nilang dalawa. Ngunit ngayon pa lang ay hinahanda na ni Carla ang sarili niya. Mataba ang lalaki na nasa picture. Nakaupo sa wheelchair dahil ayon sa kanyang ama ay lumpo ito dahil sa isang aksidente. Puno ng mga tigawat ang mukha nito at ang buhok na kulay brown ay gulong-gulo. Ang lalaking nasa picture ay si Elijah James Martinez, panganay na anak ng pamilya Martinez na ka-business partner ng kanyang ama. Ayon din sa mga stepsisters niya, ang lalaking ito ay masama ang ugali at mahirap daw na makuha ang loob. Kaya ngayon pa lang ay nag-iisip na si Carla ng paraan para mabilis niyang makuha ang loob ng fiancé niya. Inalis ni Carla ang tingin mula sa hawak niya na litrato at saka tumingin siya sa malayo. Huminga rin siya ng malalim at hindi sinasadyang sumagi sa isip niya ang tanong. Iniisip din kaya siya ngayon ng fiancé niya? Nagtataka rin kaya ito kung anong itsura niya sa personal? Hindi alam ni Carla kung anong dahilan at bakit bigla na lang sumagi sa isip niya yon. Marahil nga ay naisip din siya ngayon ng fiancé niya. Carla! Nagitna si Carla nang bigla na lang hawakan ni Janica ang kamay niya at hinila siya ng malakas. Sumama ka sa amin. Ha? Saan? May hinanda kami sorpresa para sa'yo. Sagot ni Rika. Pero may lakad pa ako. Hindi niya na nagawang tapusin ang sasabihin dahil hinila na siya ng mga ito palabas ng kanilang mansyon. Wala na lamang ibang nagawa si Carla kundi ang sumunod sa kanila. Silang 5 lamang ang naiwan sa kanilang bahay dahil ang ama niya at asawa nitong si Cassandra ay nasa ibang bansa para sa isang business trip.
Madalas na atake ng sakit ang kanyang ama kaya hindi ito makalabas ng bansa nang hindi kasama ang tita Cassandra niya. Kaya naman kapag wala ang mga ito sa bansa, ay siya at ang 4 niyang stepsisters ang naiiwan sa kanilang mansyon. Sinakay siya ng 4 sa sasakyan at dinala sa isang beach resort. Paulit-ulit siyang nagtatanong sa mga ito kung anong gagawin nila rito, pero walang sinasabi kay Carla ang mga stepsisters niya. Basta, surprise daw nila yon para sa kanya. It turns out, ang hinanda pala ng mga ito na sorpresa para sa kanya ay bridal shower sa isang yate. At hindi lang yung basta-basta na bridal shower, kundi pamamahiya na rin sa kanya dahil katabi ng pictures niya sa tarpaulin ay ang picture ng fiancé niya na nagdulot ng gulat sa mga kaibigan niya na invited at kaibigan ng mga stepsisters niya na dumalo at nagsilbi ring katatawanan para sa kanila. Ang lalaki ba talagang yan ang magiging asawa mo, Carla? Natatawa na tanong sa kanya ni Victor. Dati niya itong manliligaw na nireject na kaya ang punteriya nito ngayon ay ang stepsister niyang si Anya. Isa-isang tiningnan ni Carla ang mga tao na itinuturing niyang malapit na kaibigan na naghihintay sa sagot niya at nagpipigil din ng tawa. Binalik niya ang kanyang tingin kay Victor na nakangisi sa kanya habang nakataas ang isang kilay. Oo, siyang fiancé ko. What the hell? Humagalpak ng tawa si Victor na para ba ang sagot niya ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig sa tanang buhay nito. I can't believe na pumatol ka sa ganyang tao. Kaya pala nireject mo ko dahil tulad niyang lumpong baboy ang mga nais mo. O baka naman nagustuhan mo siya dahil anak siya ng bilyonaryo. Nagbuntong hininga siya. Oo. At least siya'y may pagmamayabang. Hindi katulad mo. Napawi ang ngisi ni Victor dahil sa sagot niya. Ano naman ang ipagmamayabang niyang fiancé mo? Ang lumpo niyang mga paa? Yes. Unlike you na wala man lang kahit anong ka-espesyal. Right? Sus Carla, kung siya lang din naman ang makakalaban ko riyan sa buhay mo, naku, suko na ako. Sa gwapo kong to, ipagpapalit mo lang ako sa isang pangit na lumpo pa? Hindi kita pinagpalit dahil in the first place, hindi naman naging tayo. Hindi na ulit nagsalita si Carla at hinayaan niya na lang na pagtawanan siya ng mga ito, maging ng mga taong itinuturing niyang kaibigan. Habang ang mga stepsisters niya ay tuwang-tuwa na makita siyang napapahiya. Ano ba naman yun, Carla? Lumapit sa harapan niya si Alexa. Kaibigan niya ito ng college at hanggang ngayon. Pero hindi niya ito tinuturing na kaibigan matapos ang araw na ito. We're so disappointed in you. Ang akala naman namin na mataas ang standard mo sa lalaki kaya ka NBSB. Pero hindi naman namin lubos akalain na ganyang lalaki palang tipo mo. Wala na ba ibang lalaki sa mundo at ganyan pang napili mo? Oo nga naman, Carla. Nag-expect kami na hindi lang basta bilyonaryo ang fiancé mo kundi gwapo rin. Hindi ko naman lubos akalain na mas mukha pa palang tao sa kanya yung lalaki na patay sa'yo nung high school tayo. Sabi naman ni Leah, kaibigan niya rin. Habang ang mga stepsisters niya ay tuwang-tuwa sa mga pangliliit sa kanya, si Carla naman ay gusto nang umalis para makatakas sa mga pandalait nilang tingin sa kanya. Ngunit hindi siya makaalis dahil nasa gitna na ng dagat ang yate. Imbes na dapat ang atensyon sa kanya ng mga tao roon ay sa kanya dahil bridal shower niya at dapat masaya silang lahat para sa kanya, mas naging center ng atensyon ang mga stepsisters niya at si Carla ay naging katatawanan para sa mga dumalo. It was very humiliating. Mag-usap nga tayo. Galit na sabi ni Carla sa mga stepsisters nang masaktuhan niya ang mga stepsisters niya na hindi nakasama ang mga kaibigan. Nakangiting hinarap siya ni Ashley. Bakit? Anong gusto mong pag-usapan natin, Mrs. Martinez? Talaga bang dinala niyo ako rito para lang ipahiya ako, ha? Natatawa na nagtanong si Rika. Bakit ba parang galit na galit ka, Carla? Hindi ba dapat masaya ka dahil nag-effort kaming 4 na maganda ng surprise bridal shower para sa'yo? Ang mahal kaya ng rent namin sa yate na to. Narinig namin na ang yacht na to ang pagmamay-ari ng pamilya ng baboy mong mapapangasawa.
Mas lalo pang nag-init ang ulo ni Carla dahil sa sinabi ng mga ito. Hindi niya gusto ang uri ng mga salitang sinasabi nila sa kanyang mapapangasawa. Naiinis siya sa tuwing ginawa nilang katatawanan ang fiancé niya at kung ano-anong mga masasakit na sinasabi nila kay Elijah. Pwede bang tigilan niyo ng pangahamak sa fiancé ko? Kung hanggang ngayon na wala namang kayong ibang maipagmamalaki kundi ang pagiging palamunin ng ama ko. Hindi na siya nakapagtimpe. Kanina pang kumukulo ang dugo niya nang dahil sa kagagawa ng mga ito. Aba, hindi ko gusto ang tabas ng dila mo ngayon, ha? Galit na sabi ni Janica. Akala mo kung sino ka na porket makakapag-asawa ka lang ng anak ng bilyonaryo. Hoy, para sabihin ko sa'yo, nagagawin mo lang yon para sa amin. Para mapaayos mo ulit ang kumpanya. At bigyan kami ng maayos sa buhay. Marahas na tumawa si Carla. At bakit? Akala niyo ba talagang ginagawa ko lang to para sa inyo? Para sabihin ko sa inyo, wala akong pakialam sa inyo at ang ginagawa ko na to ay hindi para sa inyo. Naaawa lang ako sa inyo kaya hindi ko masabi sa ama ko na palayasin na kayo. Pero eto ang tatandaan ninyo. Dinuro niyang mga ito. Sa oras na may narinig ulit akong hindi maganda na sasabihin niyo sa fiancé ko, at sa oras na ipahiya niyo ulit siya, ako mismo magsasabi sa aking ama na palayasin na kayo. At sinasabi ko na ngayon pa lang sa inyo na wala kayong makukuha na kahit ano mula sa aking ama. Nang dahil sa sinabi niya ay mas lalong nagalit sa kanyang mga evil stepsisters niya at pinagtulungan siya ng mga ito na saktan siya. Bilang mag-isa lang siya at wala siyang laban sa apat na nagtutulong-tulong para saktan siya, ay dehado siya sa laban. Hanggang sa saka lamang natigil ang mga stepsisters niya sa pananakit sa kanya nang maitulak siya ng mga ito ng malakas. At sa pagkakatulak nila sa kanya ay nadulas din si Carla. Dahilan para mawalan siya ng balanse at aksidenteng nahulog siya mula sa yate. Nakasigaw pa siya, pero huli na ang lahat dahil tuluyan na siyang nahulog sa dagat. At siya nagtatapos ang unang kabanata. Ano kayang kahihinat na ni Carla sa pagkahulog niya sa dagat? Tutulungan naman kaya siya ng mga maldita niyang stepsisters? O tuluyan na siyang pababayaan? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hi Dad! Hi Mom! Tinaas ng lalaki ang isang kamay habang nakangiti na naglalakad palapit sa kanila. Pasensya na po kung nalita ko ng dating. May dinaanan pa kasi ako sa trabaho kanina. Hello, Tito Fernando. Masaya ako makita kayo ulit. It's been a while, right? Oo nga, iho. Masaya rin ako na makita ka ulit. Siya nga pala. Ito ang anak kong si Carla Laksamana. Oh yes, my fiancé. Hello. I'm Elijah James Martinez. Elijah na lang itawag mo sa akin. Ikinagagalak kong makilala ka. Carla Laksamana. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi alam ni Carla kung ano pang sumunod na pangyayari pagkatapos noon. Dahil pumailalim na siya sa tubig at tuluyan na rin nagdilim ang paningin niya. Wala siyang ideya kung sino ang mga tumalon sa dagat para iligtas siya. At ang higit pa sa mas nakakalungkot ay nang dahil sa aksidente ay labis na naapektuhan ng dalawa niyang paa na dahilan para pansamantala siyang maparalisa. Wala ni isa sa mga stepsisters niya ang umamin sa ginawa nila sa kanya bago nangyari ang aksidente. Tandang-tanda pa ni Carla ang lahat. Ngunit hindi siya nagsumbong sa kanyang ama dahil nalaman niya na inatake pala sa puso ang kanyang ama nang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Ayaw ni Carla na maging dahilan ng pagsusumbong niya para malagay ulit sa panganib ang buhay ng kanyang ama. Sa halip na makaramdam ng guilt ang mga stepsisters niya dahil silang dahilan kung bakit siya nasa wheelchair na lang ngayon at hindi makapaglakad ay tila wala man lang silang naramdaman na pagsisisi sa ginawa. Sa halip ay masaya pa sila na makita siyang nahihirapan. Paano ba yan, Carla?
Pareho na kayo ng baboy mong fiancé na lumpo. Tumatawa na sabi ni Ashley at maging mga kapatid nito ay nakitawa na rin. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Hindi kayo makakatakbo sa isa't isa dahil pareho na kayong lumpo. Iyan na ba't tinatawag nila na couple goals? Humalakak rin si Janica. Hindi na lang pinansin ni Carla ang mga ito at hinayaan na lang sila. Hinabaan niya na lang ulit ang kanyang pasensya dahil nung minsan na hinayaan lamunin siya ng galit niya at pinatulan niya ang mga ito, ay ito ang nangyari sa kanya. Handa ka na bang makaharap ang fiancé mo, anak? Tanong kay Carla ng ama niya, ngunit hindi niya ito kinibo. Mabilis nga lumipas ang mga araw at dumating na ang araw na makakaharap niya na ang mapapangasawa niya. Sila lang ng kanyang ama ang haharap sa pamilya Martinez dahil ayaw sumama ng pamilya ng kanyang ama ngayon. Dahil ayon sa mga stepsisters niya, ay mandidiri lamang daw sila sa oras na makaharap silang fiancé niya. Susulitin na lamang daw nilang pandidiri sa araw mismo ng kasal nila. Hindi pa rin nakakapaglakad si Carla at tulak-tulak lang siya ng kanyang ama pero hinanda na rin niya ang kanyang sarili sa kung ano magiging reaksyon sa kanya ng fiancé niya at ng pamilya nito. 2 buwan na naghanda si Carla para sa araw na to, pero kinakabahan pa rin siya ngayon. Para bang hindi sapat ang 2 buwan na paghahanda niya na iyon. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng kanyang ama na magiging maayos din ang lahat, ngunit hindi ito pinapansin ni Carla. Oh my! Ikaw na ba si Carla? Tanong ng isang magandang babae sa kanya. I'm Zolani Martinez. I'm your fiancé's mom. Kung gano'n ang magandang babae pala na ito, ang ina ng kanyang mapapangasawa. At ang gwapong lalaki naman na nasa tabi nito ay ang ama ni Elijah. Nakakamangha, sobrang bata pa nilang tingnan. At halata sa mga itsura nila na hindi sila pure Filipino at halata rin na sobrang yayaman nila. Opo, ako nga po iyon. Nahihiya na sumagot si Carla at nanlaki naman ang mga mata niya nang lumapit sa kanya si Mrs. Martinez at niyakap siya. Gosh, you're so gorgeous. Bagay na bagay kayo ng anak namin. Nahihiyang umiti naman siya. Salamat po. Tiningnan ni Mrs. Martinez ang lagay niya at nahabag. Narinig namin ang nangyari sa'yo. Mabuti naman at maayos ka na. Pero huwag kang mag-alala. Mabait naman ang anak namin kaya sigurado kami na aalagaan ka niya. Nagkamaya naman ang kanyang ama at si Mrs. Martinez at nagpakilala rin ito kay Carla bago sila naupo. Pasensya na kung late ang anak namin. May inasikaso pa kasi siya. Sabi naman kasi namin sa kanya ipagpabukas na lang ang mga trabaho pero sadyang ayaw niya magpapigil. Alam niyo na, problema ng mga workaholic na katulad natin. Sabi pa ni Mr. Martinez. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan na hindi isipin ni Carla kung kanino ba nagmana ang mapapangasawa dahil sobrang gwapo at ganda naman ng magulang nito at sobrang babait din. Hindi katulad ng fiancé niya dahil ang sabi ng mga stepsisters niya ay masama raw ang ugali ng lalaki. Pero aaminin ni Carla na kahit papaano ay nabawasan ang bigat ng dibdib niya dahil sa tanggap na tanggap siya ng mga magulang ni Elijah at mababait din ito sa kanya. Ang akala kasi ni Carla ay masama rin ang ugali ng mga ito at hindi siya magugustuhan. Oh, nandito na palang anak namin! Napalingon din si Carla sa entrance kung saan nakatingin si Mr. Martinez. At halos matigil siya sa paghinga na makita ang lalaking pumapasok na nakipag-appear pa sa waiter na nakasalubong. Hi Dad! Hi Mom! Tinaas ng lalaki ang isang kamay habang nakangiti na naglakad papalapit sa kanila. Sa labis na gulat ay hindi halos nakakilos si Carla at nanatili lang na nakatingin sa lalaki hanggang sa makalapit ito sa kanila. Pasensya na po kung nalit po ako ng dating. May dinaanan pa kasi ako na trabaho kanina. Paghingi ng pasensya ni Elijah bago tumingin sa ama ni Carla na nakangiti. Hello, Tito Fernando. Masaya po ako makita kayo ulit. It's been a while, right? Grabe, parang imbes na tumanday, bumabata pa ata kayo lalo. Oo nga, iho. Masaya rin ako na makita kang muli. Siya nga pala. Ito ang anak kong si Carla Laksamana. Pakilala naman ang ama ni Carla.
Oh yes, my fiancé. Tumingin sa kanya si Elijah at para bang natigilan ng magtama ang kanilang mga mata. Kapag Juan ay nang makabawi at gumuhit din ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Hello, I'm Elijah James Martinez. Pero Elijah na lang ang itawag mo sa akin. Ikinagagal akong makilala ka. Carla Laksamana. Hindi naman kaagad nakasagot si Carla at nanatili lang na nakatitig sa binata na nasa kanyang harapan na siya palang nakatakda niyang mapangasawa. Ang akala ni Carla ay lumpong fiancé niya at nasa wheelchair lang. Maayos naman pala ito nakakatayo. Napakatikas pa nga ng tindig nito na tila ba isa itong sikat na basketball player. May problema ba, Carla? Tanong sa kanya ni Elijah nang napansin ng pagkatulala niya. Umiling naman si Carla at pinilit na ipinakalma ang sarili, lalo na nagwawala niyang puso. Wala. Ikinagagala ko rin na makilala ka, Elijah Martinez. Matamis na ngumiti pa si Elijah. You look different from the picture, huh? Mas maganda ka sa personal. Naupo sa tabi niya si Elijah at nanatili lamang na tahimik si Carla kahit pa noong pinapakilala na sa kanya ng mag-asawang Martinez ang kanilang anak. Sumasagot lang si Carla kung kinakailangan, pero ramdam na ramdam niya ang mga mata sa kanya ni Elijah na para bang naghihintay ito ng susunod niyang sasabihin. Flabbergasted pa rin si Carla dahil hindi niya lubos akalain na ang napakagwapong lalaki na nasa kanyang tabi ang kanyang mapapangasawa. At hindi ito isang mataba at lumpong lalaki na puno ng tagyawat ang mukha. Ang picture na nasa picture at ang tunay niyang fiancé ay tila magkaibang tao. Wala man ang pagkakapareho ang fiancé niya at ang lalaki nasa picture dahil maging ang kulay ng buhok nito ay iba. May ideya naman na siguro kayo na sa susunod na linggo na gaganapin ang kasal ninyong dalawa, hindi ba? Tanong ng ama ni Elijah. Tumango lang si Carla, habang si Elijah naman ay sumagot ng, yes? Kung gano'n ay gusto namin na malaman ninyo na wala kayong kahit anong kailangan na alalahanin tungkol sa preparation para sa kasal ninyong dalawa. Dahil kami na mag-aayos noon. Nag-hire kami ng magaling na wedding planner mula sa France kaya nakakasiguro kami na magiging maganda at maayos ang kalalabasan ng kasal ninyong dalawa. Sabi pa ni Mrs. Martinez. Ang sarili niyo lang ang kailangan niyong ihanda. Kaya habang may ilang araw pa bago ang kasal ninyong dalawa, ay mas mainam kung kikilalanin niyo muna ang isa't isa. Go on dates if it's necessary. May gusto ka bang sabihin, Carla? Tanong kay Carla ng ama ni Elijah. Umiling naman si Carla. Wala po, pa. Kung gano'n may gusto ka bang i-request sa kasal ninyo? Pwede ka rin magdagdag sa mga invited. Magagawa naman natin ang paraan yon. Wala naman na po, pa. Sagot niya. Nagpatuloy na sila sa pag-uusap para sa preparations para sa kanilang kasal at si Carla ay nanatili lang na tahimik. Hey! Kinalabit siya ni Elijah kaya binalingan niya ito. Ayos ka lang ba? Hindi mapigil ni Carla ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang nakatingin siya sa amethyst nitong mga mata. Ang mga mata na siguro ng fiancé niyang pinakamagandang bagay na nakita ni Carla sa tanang buhay niya. Sa sobrang ganda ng mga mata nito ay para bang nalulunod siya habang nakatingin doon. Are you feeling uncomfortable, Carla? Dagdagan pa na nakakabighani nitong malalim na tinig. Ayaw na talagang magpaawat ng mabilis at malakas na kalabog ng bagay sa kanyang dibdib. Ha? No, I'm not feeling uncomfortable. Sigurado ka ba? Kunot lalo ang noon ito. But you look pale. Naniniguro na tanong nito sa mababang tono. Gusto mo bang lumabas muna tayo at magpahangin? Hindi na tumanggi si Carla nang ayain siya ni Elijah na lumabas saglit para makapagpahangin. At nakaramdam din siya ng hiya ng ito nang nagtulak sa wheelchair niya. Ang hindi alam ng dalawa ay pareho nang napapangiti ang mga magulang nila habang nakatingin sa kanila na maglakad palayo. Sa balcony ng hotel siya dinala ni Elijah para doon sila makapagpahangin.
Palubog pa lamang haring araw at kitang-kita nila iyon. Mas lalo pang gumanda at naging romantic ang kanilang paligid dahil sa paglubog ng araw na nagbigay ng kulay kahel na liwanag. Masaya ako na nagkita rin tayo sa wakas. Panimula ni Elijah na nakatayo sa tabi niya at nakahawak sa railing. Nang maramdaman nito ang mga titig niya ay bumaling din ito sa kanya at saka ngumiti. "Are you looking forward to this meeting?" Tanong ni Carla. Nagkabit-balikat naman si Elijah at tapat itong sumagot. Hindi masyado. Well, I'm not trying to offend you or anything, ha? It's just that I didn't feel any excitement at first. Pero masaya ako na ikaw ang mapapangasawa ko at hindi iba. Napatango si Carla. I see. Gusto niya ang pagiging honest na to. Hindi ko alam na pinalitan palang babaeng nakatakda akong maging asawa. Ibang mukha kasi ang pinakita sa akin ng aking ama nung 1 linggo. At ayon sa kanya, yun daw ang babaeng yun ang nakatakda ko dapat napakasalan. Sa pagkakatanda ko ay Ashley daw yata ang kanyang pangalan. Halata sa itsura nito na nagtataka ito kung bakit. Stepsister ko si Ashley. Oo nga siya dapat mong pakasalan. Pero nagbago kasing isip niya kaya ako na lang magpapakasal sa'yo. Paliwanag pa ni Carla. Ngumiti si Elijah at tumango. Kaya pala biglang nagbago. Disappointed ka ba? Pardon? Disappointed ka ba na hindi ang stepsister kong si Ashley ang mapapangasawa mo at sa halip ay isang lumpong babae? Noong una ay ayos lang kay Carla na hindi siya makapaglakad dahil naisip niya na maging parehas lang sila ng fiancé niya, ngunit nang malaman niyang hindi naman pala lumpong mapapangasawa niya, ay bigla siyang nakaramdam ng insecurities. Ha? Anong sinasabi mo? Wala naman akong sinabi na gano'n ah. At saka isa pa, hindi ako disappointed na ibang babae ang pakakasalan ko. I'm fine with anyone. Pero mas okay sa akin na ikaw ang magiging asawa ko. Ngumiti sa kanya si Elijah. Walang problema sa akin ang kalagayan mo ngayon. I don't feel disappointed kaya huwag ka mag-isip ng ganon, okay? Kahit ano ka pa, ay ayos lang sa akin. Tanggap ko ang lahat. At aaminin ni Carla na masaya siya na marinig ang mga katagang yon mula kay Elijah. Masaya rin siya na mabait ang fiancé niya at unang kita pa lang nila ay maayos sa kaagad ang trato nito sa kanya at magaan rin agad ang loob niya sa lalaki. Kamusta naman ang unang meeting niyo ng fiancé mo, Carla? Tanong sa kanya ni Rica pagka-uwi nila ng kanyang ama sa mansyon kung saan naghihintay ang mga ito. Nasuka ka ba pagkakita sa mukha niya? Humalakak pa si Anya. Imposible naman na masukayin si Carla dahil sa mukha ng fiancé niya. Ilang buwan rin niya kayang hinanda ang sikmura niya para sa paghaharap nila ng fiancé niya sa pamamagitan ng araw-araw na pagtingin sa picture ng fiancé niya. Hindi naman pinansin ni Carla ang tanong ng mga stepsisters niya, ngunit nang ang stepmother niya ng si Cassandra ang nagtanong, ay sinabi ni Carla na maayos lang ang naging pagkikita at pag-uusap nila. Pagkatapos noon ay in-excuse kaagad ni Carla ang kanyang sarili at nagpatulak sa isang mga maid patungo sa kwarto niya. Kaya ang akala ng mga stepsisters niya ay gusto lang nitong makatakas mula sa masalimuot na nangyari ngayong araw kaya nagtatawanan sila. Ngunit taliwas sa iniisip nila ay hindi mapigil ni Carla ang ngiti habang mag-isa lang siya sa loob ng kwarto niya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang dahilan ng pagngiti ni Carla? Posible kayang si Elijah ang dahilan? Posible kayang na love at first sight ang dalaga? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang akala kasi namin lumpo ka. Ha? Yung kasi yung nasa picture na ipinakita sa amin. Maaari ko bang makita? Oh, eto. Sabay abot ng cellphone niya. Hindi ba ikaw yan?
Ako, oo. Pero 5 taon na mula nung nangyari to. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ngunit taliwas sa iniisip nila ay hindi mapigil ni Carla ang ngiti habang mag-isa lang siya sa loob ng kwarto niya. Hanggang ngayon kasi ay para bang nakikita niya pang mga ngiti ni Elijah at kung gaanong kalambing at kababa ang tono ng boses nito kapag kausap niya. Hindi niya rin maalis sa isip niya ang amethyst na mga mata ng fiancé niya na para bang dinala siya sa ibang panig ng mundo sa tuwing nakatingin siya roon. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking yon ang mapapangasawa niya at hindi ang nasa picture na inakala niyang fiancé niya sa loob ng 2 buwan. Ganun pa man ay sobrang masaya si Carla doon. Abala na ang kanyang ama't magulang ni Elijah sa paghahanda para sa nalalapit nilang kasal. Nakakaramdam pa rin ng kaba si Carla dahil sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib pero kahit papaano ay panatag na rin ang loob niya dahil batid niya na hindi tulad ng sinasabi ng mga stepsisters niya ay mabait naman pala si Elijah Martinez. Manong, dito niyo na lang po ako sunduin mamaya. Sabi ni Carla sa family driver nila na si Mang Daniel na naghatid sa kanya. Sige iha, gusto mo bang ihatid na kita sa loob? Mabait na tanong naman ni Mang Daniel. Hindi na po Manong, susunduin po ako ng fiancé ko dito. Hindi na muna umalis si Mang Daniel at hinintay na dumating ang fiancé niya at kitang-kita niya kung paanong natigilan si Mang Daniel nang makita ang fiancé niya na naglalakad palapit. Nakataas ang isang kamay ni Elijah habang nakagiti sa kanya at tinatawag pa nito ang pangalan niya. Napatitig naman si Carla sa fiancé niya na sobrang gwapo sa suot na kulay itim na polo at itim din na pants. May suot din itong sunglasses at sweater para itong isang modelo sa kanyang paningin ngayon. Hi! Nakangiting bati sa kanya ni Elijah at saka hinawakan ang kanyang kamay. Yumuko at hinalikan ng likod noon dahilan para mag-init ang pisngi ni Carla. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman. Kararating lang ni Mang Daniel. Sagot niya. Binalingan ni Elijah si Mang Daniel na noon ay nakatulala at para bang hindi makapaniwala sa nakita. Nginitian at magalang naman ito ang binati ni Elijah. Iho, di ba isa ka sa mga nag-serve noon sa simbahan sa San Francisco? Tanong ni Daniel. Opo. Nagsisimba po ba kayo roon? Oo, iho. Sobrang tuwang-tuwa nga sa iyong asawa kung may sakit noong nagkausap kayo dahil sobrang positibo mo raw sa buhay. Hindi ko lubos akalain na ikaw palang mapapangasawa ni Ma'am Carla. Bagaman hindi ito natatandaan ni Elijah ay nagtanong pa rin ito. Opo, ako nga pong fiancé ni Carla. Kamusta na po palang asawa ninyo? Magaling na po ba siya? Oo sir, sa awa ng Diyos ay magaling na siya. Mabuti naman po kung ganun. Pakisabi po sa kanya na sinabi ko pong mas lalo po siyang magpagaling, ha? Sobrang masaya si Mang Daniel na makausap si Elijah bago ito nagpaalam na aalis na habang gulat naman si Carla dahil nakita na pala noon si Elijah at si Mang Daniel at ang asawa nitong si Manang Carmela. Nagsiserve ka pala sa simbahan? Sabi ni Carla kay Elijah na nasa likuran niya at tinutulak ang wheelchair niya papasok sa loob ng restaurant kung saan sila magdi-date na dalawa. Yes, paminsan-minsan kung hindi ako abala sa trabaho ay nagsiserve ako sa simbahan. Sagot naman ni Elijah. Nang dahil doon ay nadagdagan ng paghanga ni Carla para sa fiancé niya dahil hindi lamang pala ito isang mabuting tao. Meron din itong takot sa Diyos. Mabuti na lang pala talaga at pumayag siya sa alok sa kanya ni Elijah kagabi na mag-date sila ngayong araw. Para bang mas nakikilala ni Carla na mabuti ang fiancé niya at may kamangha-mangha siyang nalaman patungkol dito. Pinareserve pala ni Elijah ang buong restaurant para sa date nila na ito kaya silang dalawa lang ang tao ngayon dito. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tanong ni Elijah sa kanya matapos makaalis ang waiter na kumuha ng order nila. Oo. Nahiya naman na sumagot si Carla. Pasensya na kung naantala ako ang tulog mo kanina dahil 10 oras na ako nag-text sa'yo. Ayos lang yun. Hindi pa naman ako nakakatulog nung nag-text ka sa akin.
Ang totoo niyan ay talagang hindi siya dinadalaw ng antok kagabi dahil mula nung nakuha ni Elijah ang number niya at mula nung tumawag ito sa kanya para lang i-check kung kamusta na siya at malaman kung anong ginagawa niya, ay hindi na maalis sa isipan niya iyon. Pinapanatili siyang gising noon. Patuloy pa rin sa pagtanong sa kanya si Elijah ng mga bagay-bagay at humingi pa nga ito ng pasensya kay Carla kung bakit ngayon lang ito makapaglaan ng oras para makapagkita at date sila. Dahil ayon dito ay masyado raw itong naging abala sa business nito at para sa paghahanda sa nalalapit na lang kasal. Nalaman naman ni Carla na maliban sa pagiging tagapagmana ng Martinez Electronic Group of Companies ay may-ari ng malaking hasyenda si Elijah na nagsusupply ng iba't ibang gulay at prutas sa mga malalaking market kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit lagi itong busy sa trabaho. Masaya silang kumakain at nagkukwentuhan. Sa totoo niyan ay si Elijah lang panayang daldal at nagpapagaan sa paligid dahil si Carla ay iilang pa rin sa fiancé niya. Pagkatapos silang kumain ay dinala siya ni Elijah sa rooftop na may mga romantic na design na tila pinasadya pa ni Elijah para sa kanilang dalawa. Sa rooftop na sila nag-dessert at masayang ipinagpatuloy ang kwentuhan. Ang akala kasi namin ay lumpo ka. Sagot ni Carla na magtanong si Elijah kung bakit tila gano'n na lang daw ang gulat niya nung unang beses na magkita silang dalawa. Ha? Yung kasi yung nasa picture na pinakita sa amin. Maaari ko bang makita? Tumango si Carla at saka kinuha mula sa bag niya ang cellphone. Pinakita niya ang picture ng lalaki kay Elijah at nagulat. Oh, hindi ba ikaw yan? Napakamot ng ulo si Elijah. Oo. 5 taon na mula nang nangyari to. Nahulog ako nun sa kabayo habang nakikipagkarera sa mga kaibigan ko. Napasama ang bagsak ko kaya isang buwan din ako hindi nakapaglakad at nakaupo lang sa wheelchair. Natatandaan ko na nung araw na ito'y pinagtripan ako ng mga kaibigan ko. Katulong pa yung mga kapatid nila. Nilagyan nila ako ng mga peking tigyawat at kung ano-ano pa para gawing panakot daw sa mga manliligaw ng mga kapatid nila. Panakot? Oo. Pinagmukha nila akong basagulero at parang kakalabas lang ng kulungan. Parang wala raw magbalak na manligaw sa mga kapatid nila na babae. Although ako nga itong nasa picture pero may mga inedit ang mga kaibigan ko rito. Look, my body was edited here. Napailing si Elijah habang nakatingin sa picture nito. Ang pangit ko naman dito para akong ewan. Bad trip naman si Papa oh. Itong picture ko pala na to ang pinakita sa inyo. Kaya pala gulat na gulat ka nang makita ako. Mahinang natawa naman si Carla. Oo. Inakala mo ba talaga na sobrang pangit ang mapapangasawa mo? Tanong pa nito. Hindi ka naman pangit yan sa picture mo eh. Kahit sino mapapasabi ng sayang? Kapag nakita nila tong picture ko na to at malaman na ang ufugin na ito ang mapapangasawa mo. Hindi naman. Nagulat si Carla nang biglang himuko si Elijah at nilapit sa kanyang muka. Ngayon, mukha pa rin ba akong gwapo sa mga mata mo? Hindi agad nagawa makasagot ni Carla at nakatitig lang siya sa mukha ni Elijah na sobrang lapit naman sa kanya. Sa sobrang lapit ay para bang maduduling na siya. Napangiti naman si Elijah sa reaksyon ni Carla dahil sa ginawa niya. Pero naisip niya na mas asarin pa ang kanyang mapapangasawa dahil sobrang cute talaga nito. Ano, pangit pa rin ba ako sa paningin mo? Hindi. Nauutal na sumagot si Carla. You're handsome. Nais na Elijah na asarin pa ang fiancé niya dahil sobrang cute talaga ng mga reaksyon nito, ngunit tila nawala yan sa isipan niya at naistatwa siya dahil sa sinabi nito na gwapo siya at diretso pang nakatitig ito sa mga mata niya habang sinasabi yon. Talaga? At sa puntong yon ay gusto na ni Elijah na batukan ang kanyang sarili dahil sa nautal na siya. Para bang isa siyang teenager na nakausap ang crush. Ngumiti naman si Carla sabay tumango. Oo, gwapo ka sa paningin ko. Well, kinagat pa ni Elijah ang ibabang labi tsaka iniwas ang tingin bago umayos ng tayo at tumikim. Thank you. Napakaganda mo rin sa paningin ko. Salamat. Nahihiyang sagot naman ni Carla. Kung dati ay nag-aalala si Fernando sa tuwing nalilate ng uwi ang anak,
Ngayon ay kampante na ito dahil alam nito na kasama ngayon ni Carla ang fiancé. Habang ang mga stepsisters naman ni Carla ay hindi mapakali, ang mga bibig sa kakapanira sa imahe ni Carla sa sarili nitong ama. Nag-alok pa nga si Elijah na ihatid siya pa uwi, ngunit tumanggi na si Carla at nagpasundo na lamang kay Mang Danny. Ayaw niya pa kasi na makita ng mga stepsisters niya ang mapapangasawa niya dahil habang hindi pa sila kasal, ay batid ni Carla na may magagawa pang mga ito para masira ang lahat. Kilalang kilala na ni Carla ang hilaw niyang mga kapatid kaya hindi siya papayag na may masisira na naman sila. Sa susunod na araw na palang kasal mo, sabi naman ni Val kay Elijah. Excited ka na ba? Tiningnan naman ni Elijah ang kaibigan. Oo naman. Nang makita ang ngiti ni Elijah ay nang-aasar na nagsalita si Rogue na abala pa sa paglalaro ng Mobile Legends. Aba, ibang ngiti natin parang nanalo sa loto Nagyayabang naman na tumawat nagsalita si Elijah. Siyempre, swerte ka sa fiancé ko Iba ka na talaga. Napailing sa kanya si Val. Pero masaya kami para sa'yo, man. Thanks. Pero seryosong tanong lang, bro. Sabi ni Rogue. Hindi ka ba nakaramdam ng disappointment na ibang babae palang pakakasalan mo at hindi yung nasa picture na sinend sa'yo ni Tito noon? Gulat, pwede ko pang maramdaman pero disappointment? Hindi. Tapat na sagot na Elijah. It was God's choice na hindi ako ikasal dun sa babaeng inakala natin na fiancé ko. And I'm thankful for that. Isa pa, masaya ka sa fiancé ko ngayon. Mas gusto mong fiancé mo ngayon kaysa dun sa babaeng nasa picture? Yes. Mas nakikita akong sarili ko kasama si Carla at mga magiging anak namin. Kay Ashley, I don't feel anything. Siguro dahil siyang pinagdasal ko na makasama. So, sa tingin mo si Carla nang sagot sa dasal mo? Tanong pa ni Rogue. Yes. She is the answered prayer. At ang sinabi niyo ni Elijah ay sapat ang sagot para sa mga kaibigan nito. Sobrang supportive ng mga kaibigan ni Elijah para sa nalalapit niyang kasal, habang si Elijah naman ay pinagmamalaki ang fiancé niya sa mga kilala niya at syempre, masaya rin ang mga magulang ni Elijah na makitang masaya ang kanilang anak. Bukas na ang kasal nila nang may isang babae ang nakiusap kay Elijah na kung maaari raw silang magkausap dahil may nais daw itong ipagtapat sa kanya tungkol sa fiancé niya. At dahil tungkol yun sa kanyang mapapangasawa, ay pumayag nga si Elijah sa hiling ng babae. Today's the day, Carla. Makahulugang sabi kay Carla ni Ashley. Magiging Mrs. Martinez ka na. At sa wakas, mawawala ka na rin sa bahay. Umulag sa sikmura mo pag nag-kiss na kayo ng asawa mo. Nang-aasar naman na sabi ni Janica. Hindi na pinapansin ni Carla ang mga pang-aasar nito sa kanya dahil sobrang kabado siya ngayon habang inaayusan siya ng makeup artist. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya ngayon. Ngayong araw ng kasal nilang dalawa ni Elijah at ilang oras na lang ay magiging isa na siyang ganap na Martinez. Kakaibang sayang nadarama ng bagong pamilya ng kanyang ama na ikakasal na siya dahil makakaalis na raw siya sa mansyon at sa isang pangit pa raw siya ikakasal. Habang aaminin ni Carla na nakaramdam din siya ng saya, lalo pa sa tuwing naaalala niyang sinabi sa kanya ni Elijah nang tumawag ito. Excited na ako makita ka. I'm sure you'll be the most beautiful bride. Iyon ang sinabi ni Elijah sa tawag habang si Carla naman ay nakahiga sa kama at nagpipigil ng kilig. Kinakabahan at excited na ako para bukas. Pero huwag kang kabahan para bukas. Hindi ako tatakbo. Kaya please, siputin mo ako dahil hahagilapin kita sa panig ka man ng mundo kung hindi mo ako sisiputin bukas. Ikaw na ang pinagdadasal ko kay Lord, At dahil sa sinabi niya ni Elijah at sa paulit-ulit na pagpapagaan nito sa loob niya kagabi, kahit papaano ay nabawasan ang pangamba ni Carla. Hindi niya na nga namalaya na napapangiti na pala siya habang mini-make-upan siya kaya takang-taka sa kanyang mga stepsisters niya na nanonood lang sa kanya. Halatang excited na kayo sa kasal ninyo, Mama. Hindi naman mapigilan na puna ng makeup artist. Nako, sobra.
Hindi ko na nga maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Parang naiihi ako na ewan. Ganyan talaga. Sobrang masarap sa pakiramdam kapag ikakasal ka na. Tingnan mo, sobrang ganda mo. Oh, sigurado ako na mas kabado pa sa'yo ngayon ng groom mo. Nangangamba na yun na baka hindi mo siya siputin. Matapos niyang maayusan ay humingi muna siya ng ilang minuto para mapag-isa. Gusto ni Carla na makausap ang kanyang ina na batid niyang masaya rin para sa kanya ngayon. Pinaalam niya sa kanyang ina na masaya siya ngayong araw at hindi siya napipilitan sa kasal na ito. Sobrang maganda ang panahon ngayon na para bang maging ang panahon ay masaya rin sa kasal na magaganap. Anak? At dito nagtatapos ang ating kabanata. Matutuloy kaya ang kasal ni Carla at Elijah? Ano pa kaya mga kayang gawin ng mga stepsisters niya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Yan na pong mapapangasawa ni Carla, Ma'am? Gulat na tanong ni Rika. Bakit sobrang gwapo? Bakit hindi siya lumpot, matabang pangit na lalaki? Nagkakamali lang ba siya ng pinasok na simbahan? Iyan ba talaga si Elijah James Martinez? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sobrang maganda ang panahon ngayon na para bang maging ang panahon ay masaya rin para sa kasal na magaganap. Anak? Lumingon si Carla nang marinig ang boses ng kanyang ama. Naglakad ito palapit sa kanya at hinihintay na itong makalapit sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Nag-aalala ang tono ng boses nito. Ngumiti naman ng bahagya si Carla at saka tumingin sa malayo. Opo, ayos lang po ako. Alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng to. Pero gusto kong malaman mo na ang lahat ng ito ay ginagawa ko para sa iyo. Naiintindihan ko naman po yun, Dad. Bago ako nagpasya na gawin to, ay humingi muna ako ng pahintulot sa iyong ina. Hindi na ako tumatanda at hindi na rin bumubuti ang sakit ko. Gusto ko na mabigyan ka ng maayos ng buhay. Pero bakit kayo nagsinungaling, Dad? Iyon ang tanong ni Carla habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa malayo. Kapag Juan ay binaling niyang tingin sa ama. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ng totoo tungkol sa tunay na katauhan ng mapapangasawa ko? Bakit pinaniwala niyo ako sa picture na ipinakita niyo sa amin noon? Dahil kilala ko ang mga stepsisters mo. Alam ko kung anong tumatakbo sa utak nila. Kapag nagpasya agad ako na ikaw ang ipapakasal sa nag-iisang anak ng mga Martinez, magtataka sila at batid ko rin na magagalit sila sa'yo. Kaya nagpasya kami ni Mr. Martinez na palabasin na ang anak nito ang nasa picture na pinakita namin sa inyo nang sa ganon ang mga stepsisters mo mismo ang magpasya na huwag magpakasal kay Elijah. Puno ng emosyon ang mga mata ng kanyang ama. Ikaw ang nag-iisa kong anak. At gusto ko lang mabigyan ka ng maayos na buhay. Nalulugi ng kumpanya natin at may sakit na rin ako. Batid ko na hindi kita mabibigyan ng magandang buhay at saka lamang ako magiging panatag kapag nalaman ko na napunta ka sa mabuting tao na hindi ka sasaktan at kayang-kaya kang bigyan ng maayos na buhay nang sa ganun ay hindi ka mahirapan. At alam ko na si Elijah lang makakapagbigay sa'yo nun. Siya lang ang tangi kong pinagkakatiwalaan sa'yo. Kilalang kilala ko si Elijah. Matagal na kami magkakalala. Alam ko kung gaanong kabait ang batang yan. Malaking takot niya sa Diyos at mapagmahal siya. Kaya alam kong hindi kanya pababayaan at aalagaan kanya na mabuti. Kung siyang mapapangasawa mo, ay saka lamang ako mapapanatag dahil batid ko na mapupunta sa maayos na tao ang anak ko. Nang dahil sa sinabi ng kanyang ama ay na walang mabigat ang dinadala niya sa kanyang dibdib. Ang buong akala niya ay wala nang pakialam sa kanyang ama dahil mula nung mag-asawa ulit ito, ang buong atensyon nito ay lagi na lang nasa bago nitong pamilya.
Ngunit hindi niya lang pala mapansin ang pag-aalala at halaga nito sa kanya. Hindi niya napapansin ang mga ginagawa nito sa kanya at ngayon niya lang napagtanto ang lahat ng yon. Nakaramdam si Carla ng guilt dahil hindi niya napansin ang lahat ng yon pero mas nangingibabaw ang saya niya. Kaya ngayon ay sigurado at buo na ang loob ni Carla na haharap siya sa altar. Mom, saan dyan ang room ni Carla? Nagtataka na tanong ni Ashley sa ina habang nakatingin sila sa 4 na gwapong lalaki na nasa altar. Bakit sobrang gagwapo naman nilang lahat? Wala pa riyan si Elijah Martinez. Mga best man niya lang ang mga yan. Sagot naman ni Cassandra. Ang gwapo pala ng mga best man niya. Mas mukha pang groom kaysa kay Elijah. Diba? Sumang-ayon naman si Anya. Sobrang gagwapo daig pa mga artista. Kung ako si Elijah, mahihiya akong kunin sila na best man ko dahil mas mukha pa silang groom. Tumawa rin si Rika. Bagaman puro panlalait ang ginagawa ng 4 na magkakapatid, kasama ang ina nito, ay mukha pa rin silang mababait at masaya para sa kapatid nila. Ngunit ang ngiti sa kanilang mga labi ay naglaho nang pumasok na sa loob ng simbahan ng groom, kasabay ang gulang nito at aliwas sa mga inaasahan nila. Hindi isang pangit at matabang lumpong lalaki ang pumasok sa loob ng simbahan, kundi isang napakagwapong lalaki na para bang ang lalaking yon ay lumabas straight mula sa libro ng mythology. Lahat ng mga tao sa loob ng simbahan ay napasinghap nang makita ang groom. Yan pang mapapangasawa ni Carla, Ma? Gulat na tanong ni Rika. Bakit sobrang gwapo? Bakit hindi siya lumpot matabang pangit na lalaki? Sabi naman ni Anya. Nagkakamali lang ba siya ng pinasok na simbahan? Sabi naman ni Janica. Iyan ba talaga si Elijah James Martinez? Halos lahat ng tao roon ay nakanganga habang nakatingin sa lalaking naglalakad na nakangiti at kumakaway pa. Maging ang mga magulang nito ay masaya rin na tumangu-tango at kumaway-kaway sa guests. Pagdating sa harap ng groom ay humalik ito sa pisngi ng ina at niyakap naman ng ama kapag Juan ay nakipag-appear sa mga best man nito. Nang humarap ang groom sa mga guests ay mas lalo nilang napagtuunan ng pansin ang physical na anyo ng binata. Maganda ang mga amethyst na mata nito. Matangos ang ilong, mapulang mga labi, perpekto ang tabas ng panga. Maiksi ang tabas ng itim na buhok at maayos ang pagkakastyle. At sobrang gwapo nito sa suot na itim na suit. Maging ang mga kaibigan ni Carla na invited din ay nakatunga nga rin sa groom. Hindi ito ang inaasahan nila na makita. Habang si Carla naman ay sobrang kabado at the same time ay nakakaramdam siya ng sobrang excitement. Ilang sandali pa ay bumukas na ang malaking pintuan ng simbahan habang tumutugtog ang kanta na Beautiful in White. Ang lahat ng mata ng mga bisita sa loob ng simbahan ay nasa kanya habang tinutulak ng ama niya ang wheelchair niya. Maluha-luhang mga mata ni Fernando at ganun din si Carla. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin siya sa kanyang mapapangasawa. Napuno ng paghanga ang mga mata na nakatitig sa kanya at naghihintay sa harap ng altar. Tinapik pa ng mga kaibigan ni Elijah ang balikat nito. Pakiramdam ng dalawa ngayon ay sila lang ang tao sa loob ng simbahan at wala nang pakialam si Carla sa ibang mga taong nasa loob. Hindi maipagkakailang pagkamangha sa mata ng mga guests, lalo na nung makalapit na si Carla at ang ama nito sa groom. Yumuko si Elijah bilang paggalang kay Fernando bago nito kinuha ang kamay ni Carla at saka hinalikan ang likod nun. Nangako pa si Elijah sa kanyang ama na aalagaan siya nito ng mabuti. Ang ganda mo, sabi sa kanya ni Elijah. Nag-init lalong pisngi ni Carla. Salamat. Ikaw rin. Sobrang gwapo mo. Salamat, aking asawa. Sabay ngisin nito. Habang nagpatuloy ang seremonya ay hindi naman mapigilan ni Carla ang pagsulyap sa kanyang mapapangasawa na lagi naman na nahuhuli ang nakaw niyang tingin at kumikindat sabay ngiti. Habang sila ay masaya, ang bagong pamilya naman ng kanyang amay nakabusangot lalo na si Ashley na hindi matanggap ang nangyari. I now pronounce you husband and wife. Anunsyo ng pare na nagkasal sa kanila. You may now kiss the bride.
Halos kumawala ang puso ni Carla mula sa kanyang dibdib habang magkakaharap sila. At nang dumukwang ito at saka inalis ang belo sa kanyang mukha. Sunod ay napapikit si Carla nang maramdaman ang labi nito sa kanyang noo. Akala niya isa noo lang siya nito hahalikan kaya ganun na lang ang gulat niya nang pagmulat niya ay inangkin nito ang kanyang labi sa harap mismo ng kanilang pamilya at altar. Napuno ng masayang palakpakan ang loob ng simbahan. Kung meron mang hindi pumalakpak sa kanilang pag-iisang dibdib, iyon ay ang pamilya ng ama ni Carla. Matapos ang walang humpay na picture taking at kung ano-ano pa, ay sa iisang sasakyan sila sumakay ng kanyang ngayong asawa patungo sa reception na ginanap sa hotel na pag-aari ng pamilya ni Elijah. Sobrang ilang ni Carla habang nasa loob sila ng sasakyan habang sinasabi naman sa kanya ni Elijah na hindi niya kailangan na mailang dahil mag-asawa na sila ngayon. Pagdating nila sa reception ay masama ang tingin sa kanya ng mga stepsisters niya na para bang may mali siyang nagawa dito. Maging ang stepmother niya ay hindi rin maipentang mukha, habang ang pamilya ni Elijah ay malugod ang naging pagtanggap sa kanya. Ang ganda-ganda mo pala talaga. Hiyaw ng pinsan ni Elijah na nagpakilalang si Skyline. Kaya pala todo gatekeep sa'yo tong pinsan namin dahil maraming mga magsusubok na umagaw sa'yo. Nagyayabang naman na nagsalita si Elijah. Sabi ko naman sa inyo, diba? Magandang asawa ko. Kayo lang naman tong hindi naniniwala sa kamandag ko. Sus, yabang, porket nakabingwit ng jackpot. Sabi naman ng isa pang pinsan ni Elijah. Masaya si Carla dahil mabait lahat ng pamilya ni Elijah at tanggap na tanggap siya ng mga ito para kay Elijah. Hindi naging problema sa kanila na hindi siya nakakalakad dahil ang mahalaga lang daw sa kanila ay masaya ang pinsan nila. Maging ang mga mababait at supportive na kaibigan ni Elijah ay nakausap rin niya at masayang mga ito para sa kanila. Ikaw ba talaga si Elijah James Martinez? Kasalukuyang kaharap nila ang apat na stepsisters ni Carla at sa likod ng mga ito ay ang mga kaibigan nito. Naroon din si Victor na bakas ang pagkapahiya sa mukha at lahat sila ay kine-question kung asawa niya nga talaga si Elijah Martinez. Oo, ako nga yun. Sagot naman ni Elijah sa kanila. Pero hindi ba lumpo ka? Tanong ni Janica. Tumango ulit si Elijah. Noon yun. I got into an accident that time. Pero matagal nang gumaling ang mga paa ko since it was just temporary. Really? Hindi makapaniwala si Ashley. And you were really fat back then? It was just an edited picture of me. Iyon lang ang sinabi ko sa aking ama na ipakita sa aking mapapangasawa. Just to prank her? Bago siya binalingan ni Elijah. And I felt bad for pranking her. Pero napaliwanag ko naman ang lahat sa aking asawa. At batid ni Carla na kalahati sa sinabi ni Elijah hindi totoo, pero hindi na siya nagkomento. It was just edited. Mas lalong bumagsak ang balikat ni Ashley. Yes. Ang mga kaibigan kong nag-edit ng picture ko na yon. So, hindi talaga ganun ang itsura mo nun? Yes. Though, I don't think it's a problem kung ganun yung itsura ko nun. I'm sure mamahalin na tatanggapin pa rin naman ako ng asawa ko. Nagyayabang pa nang umiti si Elijah sa mga ito. Siya nga pala, nabanggit sa akin ng asawa ko na sinorpresa niyo raw siya ng bridal shower party. Gusto ko magpasalamat sa inyo dahil sa ginawa niyong yan. Masyado kasi ako naging busy noon sa ibang bansa para ilipat sa pangalan niyang kalahati sa mga businesses ko. So I couldn't prepare anything for her. Mabuti na lang at naghanda kayo para sa kanya. Ang sabi sa akin ng asawa ko ay sobrang masaya raw siya sa sorpresa niya sa kanya. Though, yun nga, nangyari yung aksidente. Nagulat at nagtaka si Carla dahil sa sinabi ni Elijah. Dahil sa pagkakatanda niya, ay wala naman siyang nabanggit dito tungkol sa bridal shower na hinanda ng mga stepsisters niya. At hindi niya rin nabanggit dito doon ang nangyaring aksidente na dahilan para maparalisa siya. Nilipat mo sa kanyang kalahati ng business mo? Gulat na tanong ni Ashley. Tumango naman si Elijah. Oh, nang ganun kadali?
hindi mo malang kinilala ng mabuti ang kapatid ko at kung anong klaseng tao siya? She's my wife. Kaya lahat ng pag-aari ko ay pag-aari niya rin. Tsaka kilalang kilala ko na rin siya dahil asawa niya ako. So I don't see any problem that 50% of my properties are now under her name. Nang dahil sa sinabi ni Elijah ay mas lalong bumagsak ang balikat ni Ashley at halata sa mukha nito ang sobrang pangihinayang dahil hindi ito ang nagpakasal kay Elijah. At some point, gusto ni Carla na matawa dahil sa reaksyon nito. Pakiramdam kasi niya ay kahit paano nakaganti na rin siya sa ginawa ng mga ito sa kanya noon. Ang makita ang labis sa panghihinayang at pagsisisi sa mukha ng mga ito ay sapat na para kay Carla. Pero, nagsalita si Janica na bakas ang takot sa mukha niya at napabaling silang lahat dito. Sinabi pa talaga sa'yo ni Carla lahat ng nangyari sa ihat noong araw ng bridal shower? Halata sa itsura nito ngayon na may hindi ito magandang nagawa dahil takot na takot ito. Maging si Rika at Anya ay natatakot. Habang nang makita naman ni Ashley ang itsura ng mga kapatid ay doon lang ito may napagtanto. At nabalot din ng takot ang mukha nito. Yes, sumagot si Elijah. Sinabi nga ng aking asawa ang lahat-lahat sa akin. Tsaka tumingin kay Carla si Elijah. Isang makahulugan ng ngiti ang gumuhit sa labi nito na para bang may pinapahiwatig iyon sa kanya. Right, love? At dito nagtatapos ang ating kabanata. Paano kaya nalaman ni Elijah ang nangyari nung gabing bridal shower ni Carla? Sino kayang maaaring nagkwento sa kanya? At ano kayang mga pagbabagong mangyayaring kay Carla ngayon na kasal na ito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nagtataka ka kung paano ko nalaman ang tungkol sa bridal shower, diba? Tanong ni Elijah sa kanya kaya nilingon niya ito at tinanguan. Nalaman ko yon dahil pinagtapat sa akin ni Snow ang lahat. Nagtaka si Carla. Snow? Sinong Snow? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Right, love? Nagtataka man ay tumango pa rin si Carla tsaka pilit nang umingiti sa mga ito. Ilang sandali pa ay nag-excuse na silang dalawa sa mga ito at gusto ni Carla na tanungin si Elijah kung paano nito nalaman ang tungkol sa bridal shower, gayong wala pa naman siyang nababanggit tungkol doon. Pero wala na siyang makita na pagkakataon dahil maraming mga bisita ang kumakausap sa kanila. Tsaka lamang nila na solo ang isa't isa nung lumipad na sila papuntang Maldives dahil doon ang kanilang honeymoon at sa beach and hotel na pag-aari pa rin ng pamilya Martinez sila tumuloy. Elijah? Abala ito ngayon sa pagmamasahe sa binti niya habang nakaupo siya sa kama. Pwede ba ako magtanong? Nag-angat ng tingin sa mukha niya si Elijah. Sure, ano yon? Paano mo nalaman ang tungkol sa bridal shower na hinanda sa akin ng mga stepsisters ko gayong wala naman ako nababangkit sa'yo tungkol doon? Makahulugan naman ng umiti at sumagot sa kanya si Elijah. You're my wife. Of course, I know everything about you. Ha? Nagugulahan siya. Tinapos na ni Elijah ang pagmamasahe at apply ng cream sa binti niya bago ito tumayo at niligpit ang mga gamit. Magpahinga ka na. Hindi ba sabi mo gusto mong mamasyal tayo bukas? Hindi siya sumagot. At ang mga mata niya ay nanatili lang na nasa kanyang asawa at pinapanood niya ang kilos nito at alam ni Carla na ramdam ni Elijah ang mga titig niya. Nang matapos ito sa pagliligpit ay lumapit ulit ito sa kanya at dumukwang papalapit. Stop overthinking, my wife. Sabi nito bago pinatakan ng halik ang kanyang noo. Asawa na kita ngayon at tulad ng pangako ko sa iyong ama, I will protect you with all my life. Bago nito pinagdikit ang kanilang labi
at dahan-dahan siyang inihiga sa kama. Pinikit ni Carla ang kanyang mga mata at dahan-dahan na ginagad ang halik nito. Sa pangarawang araw nila sa Maldives, tulad ng pangako ni Elijah sa kanya, ay namasyal nga silang dalawa. At dahil sa mahirap paandarin ng wheelchair niya sa buhangin, ay nakasakay siya sa likod nito habang iniikot nila ang isla. Sobrang manghang-mangha naman si Carla sa makapigil hiningang tanawin at tuwang-tuwa naman si Elijah sa reaksyon niya. Para bang baliwala lang dito na nakasakay siya sa likod nito at hindi nito alintana ang timbang niya. Basta ang mahalaga lang dito ay ang makita siyang masaya. Salamat sa pagpapasaya sa akin ngayong araw, Elijah. Wika ni Carla. Habang magkatabi sila nakaupo sa buhangin at nakatingin sa palubog na araw. Buong araw lang silang nag-ikot sa isla ngayong araw at dinala siya nito sa mga magagandang pasyalan na may mga makapigil hiningang tanawin. Gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ni Elijah bago tumingin sa kanya. Ang amethyst nitong mga mata ay kumikislap sa ilalim ng papalubog na sinag ng araw. You're very much welcome, my wife. Ngayon, naniniwala na talaga ako sa kasabihan na happy wife, happy life. Ang makita ka masaya sapat na para mabuo ang isang buwan ko. Napahalakak siya sa sinabi nito. Naku, napakamahilig mo talagang mambola, no? Mas lalo pang tumamis ang ngiti sa labi ni Elijah at maging ang mga mata nito ay nakangiti na rin. At para bang nakatingin ito ngayon sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Inabot ang isang kamay nito ang mukha niya at hinaplos. You look so beautiful when you smile and when you blush. Mas lalo naman na nag-init ang pisngi ni Carla dahil sa sinabi nito. At sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso habang diretso siyang nakatingin sa mga mata nito. Hindi niya namalayan na napapangiti na rin pala siya. Thank you. Nahihiya na niya. I would do everything just to keep that smile in your face. Sabi ni Elijah bago muling hinaplos ang mukha niya. Kapag nilapit nito ang mukha sa kanya at pinikit naman ni Carla ang mga mata niya, naghihintay sa susunod nito na gagawin. Naramdaman ni Carla ang pagdampi ng malambot na labi nito sa kanyang noo, kasabay ng pag-ihip ng malamig at preskong simoy ng hangin. Bumaba ang labi nito sa tuktok ng ilong niya hanggang sa magkalapat na ang kanilang mga labi. Isang linggo sila nananatili sa Maldives at ang pananatili nila roon ay isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Wala silang boring moments habang nasa honeymoon sila. Marami silang ginawa at bumuo sila ng mga masayang memories. Doon din mismo napagtanto ni Carla ang dahilan kung bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng puso niya. Sa ikli ng panahon na kanilang pagiging magkakilala ni Elijah, ay aaminin ni Carla na unti-unti na rin itong nakakapasok sa puso niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may hinayaan siya na pumasok sa puso niya. Patuloy sa therapy si Carla dahil gusto niyang makapaglakad na siya uli. At syempre, bilang isang mabuting asawa, ay gusto rin niyang mapagsilbihan ng maayos si Elijah. Kahit pa hindi naman problema kay Elijah na hindi siya masyadong nakakakilos. Dahil nga sa limitado lang ang bawat galaw niya, dahil hindi siya nakakalakad at may mga butler naman daw sila para kumilos sa bahay. Nahihiya si Carla sa kanyang asawa. Gusto niya na maging isang mabuting asawa at pagsilbihan ng sobrang hardworking niyang kabiyak. Elijah, may mga naging girlfriend ka na ba noon? Malanding tanong ni Ashley kay Elijah na nakaupo sa tabi ni Carla. Wala pa. Tapat na sumagot naman si Elijah. Andito sila ngayon sa mansyon ng mga Laksamana dahil gusto ng kanyang ama na bumisita silang mag-asawa at ito ang mga stepsisters niya ay hindi mapakali at kanina pa sinusubukan na landiin ang asawa niya. Lalo na si Ashley kaya nakakaramdam naman ng sobrang inis si Carla pero hindi niya lang ito pinapahalata. Ganon ka ka-faithful? Kahit isang girlfriend ay wala? Sabi naman ni Janica tumango naman si Elijah. Kung hindi pa ba kayo kasal ni Carla, may possibility pa ba na may magustuhan ka sa aming apat? Mas lalo pang umasa ang mukha ni Carla dahil sa tanong ni Janica. Ang akala niya ay walang nakakapansin nun dahil sa magaling siyang magtago ng emosyon. Pero yun ang akala niya dahil pansin na pansin niya ni Elijah
Na gusto mo pangiti dahil natutuwa ito na isiping nagsiselo siya. Pero syempre, tulad ng kanyang asawa, ay hindi rin natutuwa si Elijah sa inasal ng mga stepsisters ni Carla. Sa tingin niya ay nakakabastos yun dahil alam naman ng mga ito na asawa ang stepsister nila, talagang magtatanong pa sila ng ganong bagay. Wala. Diretsa ang sagot naman ni Elijah sa katanungan ni Janica na nagpalaglag sa panga ng 4 na magkakapatid. Bakit wala? Wala ka man lang ba natitipuhan sa aming magkapatid? Wala. Sumagot ulit si Elijah kaya mas lalo nang nalaglag ang panga ng 4 habang si Carla naman ay lihim na napapangiti. Tulad ng asawa kong tipo ko sa babae. The thing is, nag-iisa lang siya sa mundo kaya siya lang ang tipo ko at wala nang iba. Tumikim si Fernando na noon ay nasa head ng 14-seater table. Tama na nga yan. Kayo namang magkakapatid, bakit ba ganyan ang mga tanong niyo sa asawa ng kapatid ninyo, ha? Wala ba kayong mga delikadesa? Hindi man lang ba kayo nahihiya kay Carla sa mga tanong niyong yan? Napahiya naman ang 4 dahil sa sinabi ni Fernando. Habang si Cassandra naman ay napairap ngunit walang sinabi dahil ayaw nito na mapahiya kay Elijah. Dad, gusto lang namin na makausap si Elijah. Dahilan naman ni Janica. Pues hindi magandang pakinggan ang mga tanong ninyo sa kanya kaya sa tingin ko ay mas mainam na itikom niyo na lang yung mga bibig ninyo. Humingi na lang ng pasensya ang kanyang ama kay Elijah na nagsabi na ayos lang yon. Hindi na nagtanong ng mga weirdong katanungan ng mga stepsisters niya ng araw na yon. Pero sa sumunod na araw ay walang ibang ginawa mga kapatid nito kundi ang subukan na ahasin ng asawa niya na hindi naman sila nagtagumpay na gawin. Dahil lalapit pa lang sila ay lumalayo na si Elijah. Nagtataka ka kung paano ko nalaman ng tungkol sa bridal shower mo, diba? Tanong ni Elijah sa kanya. Kaya nilingon niya ito at tinanguan. Andito silang dalawa ngayon sa silid nila sa kanilang bahay na nasa malawak na hasyenda ni Elijah. Nalaman ko yon dahil pinagtapat sa akin ni Snow ang lahat. Nagtaka si Carla. Snow? Sinong Snow? Ang sabi niya ay kaibigan daw siya ng mga stepsisters mo. At nagkataon na kaibigan din ni Rogue ang kuya niya kaya nang malaman niya na akong fiancé mo, hindi siya nakapagtiis at pinagtapat niya sa akin ang lahat tungkol sa nakita niya nung araw ng bridal shower mo. Nagulat si Carla nung sabatin sa kanya ni Elijah na may nakasaksi pala sa ginawa sa kanya ng mga stepsisters niya. At ang saksing yon ay si Snow. Natatandaan niya na nabanggit ng mga stepsisters niya ang pangalan na Snow nung araw ng kasal niya na hindi raw dumating. Kung ganon, ang dahilan pala kung bakit hindi dumating si Snow nung kasal niya ay dahil sa mga stepsisters niya. Dahil natatakot ito sa nagawang pagtataksil sa mga stepsisters niya at sa pagsasabi naman ng totoo sa kanyang asawa. At kaya naman pala ganon lang din ang reaksyon ni Elijah sa kanila nung kasal na nila dahil alam na nito ang totoo. At ang higit pang mas nakakagulat ay alam na pala ng kanyang ama tungkol sa nangyari. Kung kaya humiling ito kay Elijah na protektahan siya laban sa mga stepsisters at sa stepmother niya habang gumagawa ito ng aksyon. Alam ng dad mo kung gaano ka kabait, kaya hindi niya pinaalam sa iyo ang tungkol sa plano niya. Pero alam niya rin naman na maiintindihan mo ang pasya niya. Paliwanag pa ni Elijah. Nagsampa na pala ng kaso ang kanyang ama laban sa mga stepsisters niya tungkol sa ginawa nito sa kanya at ang nagsilbing malaking ebidensya ay ang video na kuha ni Snow nung mangyari ang gulo at ang mga statement din ni Snow. Maraming salamat sa ginawa mo, Snow. Wika ni Carla kay Snow nang sa wakas ay magkita silang dalawa. Hindi niya na rin napigil ang sarili at napaluha siya kaya naman nilapitan siya ni Snow at niyakap nito. Maraming salamat. Walang anuman, sabi pa ni Snow habang hinahaplos ang likod niya. Lumalayo na ito sa kanya at pinunasan ng sariling luha. Pasensya na rin kung natakot ako at hindi ko agad nagawang ipagtapat sa iyo ang totoong nangyari. Natakot kasi ako sa maaaring mangyari kung sakaling magsusumbong ako. At isa pa, matagal na rin ang pagiging magkaibigan namin ni Anya. Pero hindi na rin kinaya ng konsensya ko ang lahat. Pasensya na kung pinaabot ko pa ng matagal. Ang mahalaga,
Sa huli ay pinili mo pa rin na gawin ang tama at magsabi ng totoo. Sabi niya. Sobrang laki ng pasasalamat ni Carla kay Snow dahil sa ginawa nito at sa pagkuha ng video nung nangyari yon na sobrang naging malaking tulong. Nagpasalamat din siya sa kanyang asawa sa lahat ng ginawa nito sa kanya para maprotektahan siya at sa kanyang ama na kinalaban ng sarili at bagong pamilya para lang maprotektahan siya sa laban ng mga ito. I'm really sorry for doubting you, Dad. Umiiyak na wika ni Carla habang yakap-yakap siya ng kanyang ama na tulad niya ay umiiyak na rin. I'm sorry for thinking na hindi niyo ako mahal at wala na kayong pakialam sa akin. Shh, it's okay. Pinatahan siya ng ama niya bago sila kumala sa yakap. Inabot ng kanyang ama ang mukha niya at masuyo na pinunasan ng kanyang luha. Wala kang kasalanan, so don't be sorry. Pero Dad, ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, anak. Mula na magkaroon ako ng bagong pamilya ramdam ko na naging malayo na rin ang loob mo sa akin. Hindi mo man sabihin sa akin ay alam ko na iniisip mo na wala na akong pagmamahal para sa iyo. Pero nagkakamali ka roon, anak. Walang makakapantay sa pagmamahal ko para sa iyo. Kahit kailan ay walang makakapalit sa iyo sa buhay ko. Lahat-lahat ay handa ko pa rin nagawin at ibigay sa iyo. Nilagay nito ang ilang hibla ng buhok niya sa likod ng kanyang tenga. At lahat, kahit gaano pa sila kahalaga sa akin, ay handa kong iwan at talikuran para sa iyo. Para sa kapakanan mo. Dahil ikaw lang nag-iisang anak ko. Sinabihan naman ni Carla na hindi na kailangang umabot pa sa sampahan ng kaso ang lahat. Dahil inaaman din naman ni Carla na may kasalanan din naman siya sa nangyari. At isa pa, unti-unti na rin naman na umaayos ang paa niya dahil sa therapy. Ngunit ayon sa kanyang amay, kailangan na managot ng mga stepsisters niya sa ginawa nito sa kanya at kailangan nilang pagsisihan ang ginawa nila. Anong ibig sabihin nito, Fernando? Galit na galit at natatakot na sigaw ni Cassandra. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang dahilan kung bakit galit na galit at takot na takot si Cassandra? Ano kayang mangyayari sa stepsisters ni Carla? Makukulong ba sila? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Anong ibig sabihin nito, Elijah? Gulat na tanong ni Carla nang biglang lumuhod sa harapan niya si Elijah. Gusto kong pakasalan ka sa pangalawang pagkakataon. Carla Laksamani Martinez, pumapayag ka ba na muli akong pakasalan? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Anong ibig sabihin nito, Fernando? Galit na galit at natatakot din na sigaw ni Cassandra nang damputin ng mga pulisya ang mga anak nito. Bakit hinuhuli ang mga anak ko? Anong ibig sabihin nito? Bakit? Sarkastiko ang tono ng boses ng kanyang ama. Bakit hindi mo tanongin ang mga anak mo na dahilan para hindi makalakad ang anak ko? Ha? Walang kasalanan ng mga anak ko. Pagtatanggol pa ni Cassandra sa mga anak. Walang kasalanan? Tanong ng ama niya. Talagang pinagtatakpan mo pang kagagawa nila? Sa bagay, dyan ka naman magaling, di ba? Ang laging pagtakpan ng mga kagagawa ng mga anak mo. Pero wala ka ng takas ngayon, Cassandra. Wala ng takas ang mga anak mo ngayon. Dahil meron ng pruweba at saksi sa ginawa ng mga anak mo sa anak ko. At sisiguraduhin ko na magbabayad sila sa ginawa nila sa anak ko. Wala kaming kasalanan! Sigaw ni Ashley at pilit na kumawala mula sa hawak ng pulis. Carla, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo sa kanila na wala kaming kasalanan at gumagawa ka lang ng kwento para kaawaan ka ng lahat. Carla, ano ba? Itigil mo na ang pagkukunwari na ikaw ang victim dito. Panay ang sigaw sa kanya ng apat. Ngunit nananatili na walang kibo si Carla at wala ring emosyon ang mukha niya.
Habang nakatayo naman sa tabi niya ang kanyang asawa ay nakayupos ang kamay nito sa bewang niya. Carla, let's stop this! Itigil mo na nga tong kadramahan na to. Sigaw naman ni Janica. Ano ba? Talaga bang ayaw niyo kaming bitawan, ha? Wala kaming kasalanan, sabi eh. Talaga bang wala kayong kasalanan? Dumating si Snow dahilan para matigilan ng apat, lalo na si Anya. Alam nating lahat na kayong dahilan kung bakit na-aksidente si Carla. Saksi ako sa nangyari. At meron din akong pruwebas kagagawa ninyo. Kahit recordings nung sabihin nyo na hayaan na lang na malunod at mamatay si Carla nang mahulog siya sa dagat, ay meron ako. Kaya huwag niyong itanggi ang totoo. Dahil wala na kayong takas sa batas. Traitor ka, Snow! Wala kang kwentang kaibigan! Galit na sigaw ni Anya. Puno naman ng lungkot ang mga mata ni Snow na tumingin ito kay Anya. Patawarin mo ako, Anya. Alam ko na alam mo naging isa akong mabuting kaibigan sa'yo. Naging tapat akong kaibigan sa'yo. Pero hindi lang talaga makaya ng konsensya kong ginawa ninyo. No! Sigaw ni Anya at pilit ako mawala sa mga pulis. Wala kang kwenta! Traidor ka! Pinagtaksilan mo kami! Hindi ba napagkasunduan natin na walang ibang makakaalam sa nangyari kundi tayo lamang? Pero anong ginawa mo, ha? Hindi ka tumupad sa usapan natin dahil traidor ka. Wala kang kwentang kaibigan. Patuloy sa panunumbat si Anya kay Snow na nagpipigil na ng luha at ang bawat sinasabi ni Anya ay dagdag lamang sa mga pruweba na may kasalanan nga ang mga ito sa nangyari. Nang sinubukan ni Cassandra na ipagtanggol pa ang mga anak ay pinadampot din ito ng kanyang ama dahil may kasalanan din ito sa nangyari. Dahil sa nangyari, tuluyan ang naghiwalay ang kanyang ama at si Cassandra. Naaawa si Carla sa kanyang ama dahil alam niyang minahal din ng ama niya ang kanyang stepmother. Wala kang kasalanan, anak. Sabi sa kanya ng kanyang ama na mapansin ang lungkot sa kanyang muka. Noon ko pa gustong hiwalayan ng tita Cassandra mo dahil sa ginawa niyang pagnanakaw sa kumpanya natin na dahilan para malugi. Nang nagkaroon ako ng patunay na sila nga ang dahilan ng mga nawawalang malalaking halaga sa kumpanya natin, ay nagpasya na ako mag-file ng annulment sa kanya. Nagnakaw po siya sa atin, Dad? Hindi makapaniwala na sabit niya. Oo, anak. Pero huwag kang mag-alala. Sa tulong ng iyong asawa ay nabawi ko na lahat ng perang ninakaw niya sa atin. Kaya naman wala na silang sapat na pera ngayon para takasan ng kasalanan na ginawa nila. Dahil kahit pambayad sa abogado ay wala na silang sapat na pera. Aaminin ni Carla na masaya siya sa mga nangyari dahil sa wakas, nawala na sa landas nila ang tinik sa kanilang mga dibdib. Pero aaminin niya rin na nasaktan siya dahil nagtiwala rin siya sa stepmother at sisters niya. Naniwala siya na mahal nga talaga ng tita Cassandra niya ang kanyang ama, ngunit nagkamali lang pala siya. Siguro sadyang ganun lang talaga ang buhay at may ganun lang talagang mga tao. Hindi tayo maaaring magtiwala dahil hindi lahat ay maaaring pagkatiwalaan. Batid ni Carla na sobrang linis ng intensyon ng kanyang ama kay Cassandra at sa mga anak nito, ngunit hindi naging tapat ang mga ito at mas pinili pa rin nila na pagtaksilan at pagnakawan ang kanyang ama. Wow! Pumapalakpak si Elijah nang sinubukan niyang humakbang nang wala nang saklay niya. Ang galing! Go, go! Panay ang cheer nito sa kanya kaya ang therapist niya ay natatawa na rin. You're embarrassing me, Elijah! Nahihiya na sabi niya. Go, my love! Go! Kaya mo yan! Patuloy pa ito sa pag-cheer sa kanya at nagiinit palalo ang pisngi ni Carla nang dahil doon. Sobrang laki na ng improvement ng mga paa ni Carla nang dahil sa therapy. Nakaalis na siya sa wheelchair niya at nakakalakad na rin siya sa tulong ng saklay. Patuloy pa rin siya sa pagpapatherapy at ayon sa therapist niya ay konting session pa ay malapit na rin siya na alisin ng saklay at makapaglakad na siya ng normal. Excited na rin si Carla na bumalik sa normal ang paglalakad niya dahil gustong-gusto niya talagang libutin ang buong asyenda ni Elijah. Although nililibot naman siya ni Elijah sa asyenda sakay ng kabayo nito, ay gusto pa rin ni Carla na madama ang mga paa niya, ang berdeng damo at mga tuyong dahon. Sa bawat therapy session niya ay laging naroon ang kanyang asawa para isupport at i-cheer siya. Nahihiya naman si Carla dahil sa malakas nito lagi na pag-cheer sa kanya
Pero aaminin niya na malaking tulong yon para sa mabilis niyang paggaling. Sa sobrang supportive pa naman ito sa kanya ay nahihiya na siyang hindi gumaling. Wow, yay! Magaling ng mga paa mo! Sobrang masaya para sa kanya si Elijah nang sorpresahin niya ito at naglakad siya sa harapan nito ng walang saknay at normal na normal. Sa sobrang saya ay niyakap niya ito ng mahigpit at pinugpog ng halik ang buong mukha niya kaya napahalakak na lang si Carla. Ew! You're saliva, Elijah! Kunwari nandidiri na tili niya pero patuloy lang ito sa paghalik sa pisngi niya at niyakap pa siya ng sobrang higpit. I'm so proud of you, my lovely wife. Sabi pa ni Elijah. Magaling ka na. I'm so happy for you. Matamis niya itong initian. Nang tumigil na ito sa paghalik sa kanyang piske, tsaka inabot ng dalawa niyang kamay ang mukha nito at kinulong sa mainit niyang palad. Salamat. Thank you so much for always being there for me and for your support. Dahil sa iyo nagpursigi ako na gumaling kaagad. Nakakahiya naman kasi sa suporta mo kung papatagalin ko pang paggaling ko. Matapos nang umiti sa kanya si Elijah tsaka inabot ng dalawang kamay ang pisngi niya at pinanggigilan pa ayon kaya napanguso siya. You're always welcome, my wife. Masaya ako para sa'yo. Bago nang gigil na hinalikan siya nito sa labi. Nandito lang ako lagi para sa'yo at para suportahan ka. Sa susunod na panganganak mo naman sa anak natin kita i-cheer. At aaminin ni Carla na kinikilig siya sa sinabi nito. Sa puntong yon ay para bang sasabog ng puso ni Carla dahil sa labis na tuwa. Mabuti na lang pala talaga at siya ang nagpakasal kay Elijah at hindi ang stepsister niyang si Ashley. Kung hindi, di sana hindi niya nararamdaman ang ganitong kasiyahan. Mabilis nga na lumipas ang mga araw at buwan at sino mag-aakala na 5 buwan na silang kasal ngayon. At walang araw na hindi pinapadama sa kanya ni Elijah na wala siyang dapat pagsisihan sa pagpapakasal niya dito. Sobrang taas ng respeto sa kanya ni Elijah at alagang-alaga siya nito na ang turing na nito sa kanya ay isang reyna. At syempre, masayang ama ni Carla na makitang masaya siya at inaalagaan siya ng kanyang asawa. At alam din ni Carla na masaya rin para sa kanya ang kanyang ina ngayon. Ganon din ang nararamdaman ng mga magulang ni Elijah at nasabi nila sa kanilang mga sarili na hindi pagkakamali ang naging pasya nila na ipakasal silang dalawa. Kasalukuyang nasa simbahan sila ngayon dahil kanina ay nag-aya si Elijah na mag-date sila. Sunday ngayon at nakagawian na talaga nilang mag-asawa na magsimba tuwing linggo. Isa sa mga napatunayan ni Carla sa mahigit 5 buwan nila na pagiging mag-asawa ay malaki ang takot ni Elijah sa Diyos. At kahit pag-aano pa man ito kaabala sa trabaho sa opisina at asyenda, ay talagang naglalaan pa rin ito ng oras para makapagsimba. At makapag-serve sa Diyos, bagay na siyang ipinagmamalaki naman ni Carla. Tiningnan ni Carla ang asawa habang nakaluhod at saka napangiti na rin siya. Ngayon lamang nakatagpo si Carla ng isang lalaki na tulad ng kanyang asawa sa buong buhay niya at sobrang swerte niya talaga dito. Mukha lang itong bad boy tulad ng mga pinapanood niya, ngunit isa pala itong napakabuti na tao. And he's a child of God. Bata pa lang ako. Ang sabi sa akin ng aking ina, dapat daw ang lagi kong inuuna sa buhay ay ang Diyos. Since then, lahat ng bagay sa mundo ay lagi na lang pangalawa para sa akin. I always put God first. At wala akong pagsisisi sa ginawa kong yan. Pagkwento ni Elijah. Tiningnan siya na Elijah, ang mga mata nito ay kumislap habang natatamaan ng sinag ng palubog na araw na pumasok sa loob ng simbahan. Kapag nagkaanak na tayo, ganon din ang ituturo ko sa kanya. Dapat, lagi nilang unahin ng Diyos sa kanilang buhay bago ang ibang mga material na bagay. Sa ganong paraan nila mararanasan ng labis na kasiyahan na hindi maihahalin tulad sa kasiyahan na dulot ng anumang material na bagay. Ngumiti naman si Carla. Masayang-masaya ngayon ang puso niya dahil alam niyang magiging isang napakabuting ama ni Elijah na magtuturo sa mga magiging anak nila na magkaroon ng takot sa Diyos. Binalik ni Elijah ang tingin sa harap ng altar. Sila lamang dalawang tao ngayon sa simbahan at ang sinag ng palubog na araw na pumapasok sa loob ng simbahan ay mas lalo pang nagpatingkad sa ganda ng simbahan. Hindi ko pa nasabi to sa'yo noon pero
Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na pumagitna siya sa pagsasama natin para hindi tayo magkaroon ng malaking problema at anumang mga pagsubok ay malalampasan natin ng magkasama. Sigurado ako na yun ang dahilan kung bakit naging magaan ang pagsasama natin dahil meron tayong basbas mula sa kanya. Mas lalo pa siyang napangiti dahil sa sinabi nito at pakiramdam pa nga ni Carla ay nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata habang nakikinig siya. Hindi niya magawang ipaliwanag ang nadarama niya ngayon pero sobrang masaya ang puso niya dahil pinagkatiwala ni Elijah ang kanilang pagsasama sa Diyos. Iyon na siguro ang pinakamagandang kataga na maririnig niya mula sa isang tao. Kagilah-gilalas, diba? Binaling ulit na Elijah ang tingin sa kanya. Ang ngiti sa mga labi nito ay hindi pa rin napapawi. Tinanggap natin si God sa ating relasyon. Binigay natin ang lahat sa Kanya. Ngayon, siya nang naghahari sa ating pagsasama at nagpapahintulot sa atin na matuklasan ang kaligayahan sa isa't isa na kailanman ay hindi natin matatagpuan sa iba. Inabot ni Elijah ang mga kamay niya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Bago ka magtaka kung bakit ikaw nang pinagdasal ko sa Diyos, gusto ko na malaman mo na mahal kita, Carla. Iniibig kita ng higit pa sa inaakala mo. Mahal na mahal kita ng higit pa sa pagmamahal na maaari kong ibigay sa sarili ko. Ikaw ang babaeng ipinakilala ko sa Diyos at siya ring hiniling ko sa Kanya na pahintulutan na makasama ko habang buhay. Inabot ng isang kamay nito ang mukha niya at masuyo na pinunasan nito ng butil ng luha na hindi na malaya ni Carla na pumatak na pala. At pinapangako ko rin na hanggang sa pagtanda ko ay ikaw lang laging laman ng mga dasal ko. Mahal na mahal kita, aking asawa. Sa harap ng altar ay sumusumpa ako na ikaw lang ang tanging babaeng mamahalin ko. At iyon na siguro ang pinakamagandang confession na nasaksihan at narinig ni Carla sa buong buhay niya. Gustong-gusto niya na magbasa ng mga romance book at manood ng mga K-drama, ngunit iyon ang kauna-unahang beses na pakaramdam niya ay sasabog na ang puso niya dahil sa labis na saya at kilig. Nagtapat lang naman sa kanya si Elijah habang nakaluhod ito sa harap ng altar at siya naman ay nasa tabi nito sa loob ng simbahan. At sa harapan ng Diyos ay binanggit din ito ang mga pangako sa kanya at saksi rin ng simbahan na ito sa masayang kaganapan. Mas lalong dumami ang luha sa kanyang mga mata at dahil iyon sa sobrang saya. Mahal din kita, Elijah. Maraming salamat sa pagmamahal at pagtanggap sa akin. Matamis na ngumiti sa kanya si Elijah at saka niyakap siya ng mahigpit na para bang ayaw na nito na magkalayo sila. At sa harap ng altar, muli nitong inangkin ang kanyang mga labi, kalakip ang pangako na kahit anong mangyari ay walang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. At mananatili sila sa tabi ng isa't isa sa hirap at ginhawa. At mula nang magkaabinan sila ng nadarama ay mas lalo pang sumaya ang kanilang pagsasama. Walang araw na hindi pinaparamdam sa kanya ni Elijah ang pagmamahal nito sa kanya na pakiramdam nga ni Carla ay she's living the dream. Anong ibig sabihin nito, Elijah? Gulat na tanong ni Carla nang biglang lumuhod sa harapan niya si Elijah. Matamis naman ang umiti sa kanya si Elijah tsaka may nilabas na maliit na red velvet box mula sa bulsa nito. At nang buksan nito iyon, ay bumungad sa kanya ang isang makinang na singsing. Gusto kong pakasalan ka sa ipangalawang pagkakataon. Gusto kong iharap ka sa altar na alam mo kung anong tunay kong nararamdaman. Na mahal kita, Carla Laksamana Martinez. Pumapayag ka ba na muli akong pakasalan? Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata, kasabay ng sunod-sunod niyang pagtango. Oo naman, pumapayag akong muli tayo magpakasal. Mas lalo pang lumaki ang ngiti sa mga labi ni Elijah bago kinuha ang singsing mula sa loob ng box at sinuot yon sa kanyang daliri. Pakiramdam ni Carla ay sasabog na ang puso niya habang pinagmamasdan niya si Elijah. Nang masuot nito ang pangalawa nilang singsing sa kanyang daliri, ay tumingala ito sa kanya. I love you so much, my wife. Maraming salamat at dumating ka sa buhay ko. Lumuhod din si Carla at saka mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa.
Patuloy pa rin sa pagtulong mga luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal din kita, Elijah. Sobra kitang mahal. Hinagod ni Elijah ang kanyang likod at paulit-ulit na sinabi kung gaano siya nitong kamahal at ramdam din ni Carla ang paulit-ulit na paghalik nito sa balikat niya. Nang bahagya siyang kumalma ay kumala siya sa yakap at hinawakan ng dalawa niyang kamay ang mukha ng asawa. May surprise ako sa'yo. Ginitian niya ito bago sinabi ang isa pang magandang balita. Magiging daddy ka na. Hindi naman agad nakapagsalita si Elijah nang dahil sa gulat. Umabot pa ng ilang segundo bago tuluyan nagproseso sa utak nito kung anong sasabihin niya. What? Buntis ako. Talaga? Magiging ama na talaga ako? Ngumiti si Carla sabay tumango. Oh God! Niyakap siya nito na sobrang higpit. Maraming salamat. Thank you so much, mahal ko. Sobrang gustong-gusto ni Carla ang reaksyon ni Elijah nang sabihin niya ang magandang balita. At wala na sigurong makakapantay sa kasiyahan ni Elijah nang sabihin niya na magiging ama na ito sa mismong araw na nag-propose muli ito sa kanya. Ito na sigurong pinakamasayang tao sa buong mundo dahil sa sinabi niyang yon at paulit-ulit din ito na sinasabi sa magiging anak nila ang pangako nito na aalagaan at mamahalin nito ang kanilang anak ng sobra-sobra. Congratulations! Masaya kami para sa inyong dalawa. Naiyak na sabi ng ina ni Elijah nang sabihin nila sa mga ito na ikakasal ulit silang dalawa at magiging lolo't lola na ang mga ito. Napakasaya ko para sa inyo. Sa wakas ay nahanap na ng anak ko kung saan siya liligaya. Nagsalita na rin ang ama ni Elijah. Masaya rin ako para sa inyo. At hindi na ako makapaghintay na makasama at mabuhat ang apo ko. Bigyan niyo lang kami ng maraming apo na aalagaan dahil miss na namin ang mag-aalaga ng makukulit na mga bata dahil ang nag-iisa naming anak ay hindi na alagain. Niyakap si Carla ng magulang ni Elijah na mas anak pa ang turing sa kanya kaysa sa sarili nitong anak at paulit-ulit siya nitong kinongratulate. Hindi lamang sa asawa maswerte si Carla kundi sobrang swerte niya rin sa parents-in-law niya dahil mahal na mahal at alagang-alaga siya nito. At nang sabihin naman nila mag-asawa ang magandang balita sa kanyang ama, ay naiyak ito sa sobrang tuwa dahil magiging lolo na raw ito at ikakasal ulit silang dalawa. Sa kabutihang palad ay unti-unti nang gumagaling ang sakit ng kanyang ama at tila tuluyan na nga itong gumagaling ng sandaling sabihin nila na magiging lolo na ito. Dahil sa tuluyan ang naging maayos ang lahat ay nagpasya si Carla na patawarin ng mga stepsisters niya dahil ayaw niya rin na makitang nahihirapan ng mga ito. At ayaw niya rin na may kinikimkim na galit sa kanyang puso at lalo pat bakas naman sa mukha ng apat na nagsisisi na sila sa ginawa sa kanya. Kahit hindi pa man nila aminin, inurong niya na ang kaso ng mga ito at malaya na ulit sila. Habang hindi naman si Carla makakapag-decide tungkol sa kaso ng stepmother niyang si Cassandra at ang kanyang ama lamang ang tanging makakapagpasya nun. Ganon pa man ay nilinaw ni Carla sa tita Cassandra niya na hindi na siya galit dito at napatawad niya na ito sa lahat ng kasalanan nito sa kanya. Sa katunayan ay nagpasalamat na din si Carla na nakailamang stepmother niya sa pagpapakasal noon ni Ashley. Kung hindi, ay hindi sana siyang ikakasal kay Elijah. Kaya malaki rin ang naging papel nito kung bakit masaya siya ngayon. Kasama ang kanyang asawa at ang fetus sa sinapupunan niya. Tinupad din ni Elijah ang pangako nito sa kanya na kahit anong mangyari ay wala itong gagawin na ikakasakit niya. Ginawa nito ang lahat para maging isang mabuting asawa at ama sa magiging anak nila. Noong nagbuntis siya ay sobrang alaga siya ni Elijah at lagi itong nasa tabi niya para tuwing kailangan niya ito ay hindi na kailangan na paulit-ulit itong tawagin. Dahil isang sabi niya lang ay gagawin at ibibigay nito lahat ng gusto niya. Kaya masasabi ni Carla na siya na siguro ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo dahil si Elijah ang naging asawa niya. A son of God, a loving husband and a father na laging handa na ibigay ang lahat para sa kanila at handang isakripisyo ang lahat para sa kanilang mag-ina. Kaya naman ginagawa rin ni Carla ang lahat para maging karapat-dapat siya sa pagmamahal ni Elijah. Alam ni Carla na hindi siya perpekto. Nagkakamali siya at minsan ay nagagalit kay Elijah,
Ngunit ganun pa man ay pilit niyang tinatama ang pagkakamali niya at sa tuwing nakakagawa siya ng kasalanan kay Elijah ay agad din siyang humihingi ng sorry dito. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Palagi at sobra-sobra. Malambing na sabi sa kanila ni Elijah bago ito humalik sa noo niya. Sunod ay hinalikan din ito ang noo ang kanilang anak na si Isaiah na 3 buwan pa lamang na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Mahal na mahal din kita, sagot ni Carla at matamis na nginitian ang asawa. Maraming salamat sa pagiging isang mabuting asawa at ama sa ating anak. Ngayon na kumpleto at masaya na silang pamilya, ay parehong wala na silang ibang mahihiling pa. Tama ngang sabi ng iba na kung ilalagay niyo si God sa gitna ng iyong relasyon at bukal sa puso na tatanggapin sa inyong tirahan, magiging matatag ang inyong pagsasama. At lahat ng pagsubok ay magagawa niyong malampasan dahil batid niyong may Diyos para gabayan kayo sa anumang hamon na ibabato sa inyo ng mundo. Because love and happiness are just nothing without God. Walang magtatagal kung wala ang Diyos sa inyong mga buhay. Iyon ang paniniwala na pinanghahawakan nilang dalawa, kaya habang lumilipas ang mga araw at taon, ay mas lalo pang tumitibay ang kanilang relasyon at mas lalo pang sumaya ang kanilang pagsasama at pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.